Ikapitong araw na po tayo ng simbang gabi. Tila mabilis, no? O, 3 araw pa para matapos. Marahil sa mga nakaraang araw na simbang gabi ay naipaliwanag na rin, ipahayag na rin ng ating mga homilist ang tungkol sa ating pinaghahandaan din sa taong 2025 na yan ay diniklara ng ating Santo Papa na taon ng pag-asa o Jubilee of Hope. At ito ay nakasaad sa kanyang Bull of Benediction ng pamagat ay ang pag-asang di nagbibigo. Ayan. So, bakit naman kaya binigyan ito ng diin ng ating Santo Papa ang pag-asa? Marahil nakita niya na ang nangyari sa mundo ngayon, napakagulo. At wag naman sanang mawalan tayo ng pag-asa, no? Kaya kailangan po patingkarin ang pag-asa. So itong pag-asa ay isang birtud. Actually, isang birtud na tinanggap ng bawat binyagang Katoliko. Kasabay po dyan ang pananampalataya, faith, at saka charity. Tatlo yan eh. Triplet yan, faith, hope, and charity. Ang tawag nun ay mga theological virtues. Isiniksik sa ating kaluluwa nung tayo binyagan. Ayan. So, nakita natin na ito ay magkakaugnay, magkakawing-kawing itong tatlo na ito. No? Bagamat binigyan diin ang pag-asa. No? Pero yung pag-asa na yan ay nakaugat sa pananampalataya. Okay? It is founded in faith and nurtured by love. Kaya makita mo ngayon. So ito po ang gabay ng bawat Kristiyano sa buhay. At si Mama Mary po ang ating model. At tingnan natin ngayon sa mga pagbasa kung paano makikita natin sa buhay ni Mama Mary the interplay of the virtues of faith, hope, and charity. At lalo-lalo na yung hope, no? So nakita natin na si Mama Mary, noong Annunciation, di ba? At siya ay lumapit sa kanya ang Anghel Gabriel at sabihin ibalita sa kanya ang mensahe ng Panginoon na siya ay magbubuntis. At isipin mo, hindi naintindihan ni Mama Mary lahat ng mga sinasabi ng anghel. Nagulumihanan pa nga siya eh. Pero nakita natin, no? Anong nagtulak sa kanya para gumawa ng pagpapasya na pabor. Pabor. Alam po niyo ang Panginoon na hindi po, siya po ay kinukonsulta si Mama Mary, hindi po niyo ito punipuwersa kay Mama Mary. No? Ginagalang ng Panginoon ang freedom ng bawat tao. Ito pinapakita dito. Hindi niya ipino-force ang kanyang sarili. Hinihintay niya ang ating pagpapasya rin. Gusto niya makabilang tayo sa kanyang gawaing pagliligtas, sa kanyang planong pagliligtas. Kasama tayo sa proseso ng ating kaligtasan. At nakikita natin kay Mama Mary yan. So, ano nag-udyok kay Mama Mary para magawa niya ang desisyon na pabor? Siyempre, yung kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Bagamat hindi niya maintindihan ng lahat-lahat, dahil nananampalataya siya na ang nagsasalita ay ang kanyang Panginoon. Walang kaduda-duda, walang pag-aalinlangan, walang kung ano-ano pa. Kagad siya ay oo. Hindi oo ang nalabas sa ilong. Oo, malutong na oo. Kaya nga, ang tawag dito sa oo ni Mama Mary ay isang ginintuang oo. Kahapon, ito yung ating misa kahapon, Misa Aurea, di ba? Misa ginintuang misa, Golden Mass. Bakit? Because of the fiat, yung pag-oo ni Mama Mary. No? At yun na po ay napaka-importante yun dahil yan ang turning point ng ating salvation history. Isipin mo, no?
dahil sa kanyang oo, ayan, nagsimulang, naganap ang ating kaligtasan sa magitan ng baby Jesus na naipunla sa kanyang sinapupunan. Ayan. So nakita ho natin yan, no? Ang faith and hope. Na? So, siyempre, tingnan po natin, hindi naman siguro tayo sumampala, hindi natin ilalagay ang ating pag-asa sa hindi natin pinapaniwalaan. Di ho ba? Unang-una, pininiwalaan natin yan, kaya umaasa tayo. So nakita natin yan kay Mama Mary. No? Ayan. Ngayon, sa Ebanghelyo ngayon, binigyan din diin ito na si Mama Mary, sabi nga doon sa Bull of Indiction, nakalagay din doon na si Jesus ang puso ng pag-asa. Si Mama Mary ang dakilang witness, supreme witness of hope. Dakilang saksi ng pag-asa. Ano bang gawain ng saksi? Ang saksi ay hindi lang nagmamasid o nagdo-document. Ang saksi ay nakikiganap sa gawaing pagliligtas. So nakita niyo buhay na buhay, no? So, anong ginawa ni Mama Mary pagkatapos siyang tanggapin ang paanyaya ng anghel? Nalaman din niya na sinabi ng anghel ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagbubuntis din. Nasa kanyang katandaan. Nagbuntis siya. 2 months ahead siya nabuntis kay Mama Mary. So anong ginawa niya? Siguro hindi na siya nagsayang ng oras pa para isipin pa masyado, etc. kung ano-ano pang kanyang mga concern, no? Agad-agad alsabalutan at kaya'y pumunta agad siya doon sa kanyang pinsan na Elizabeth. At wala pang sasakyan nung araw, lakad lang. Lahat yan, din niya niinda yun. Importante ay matugunan niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa. So makita niyo ano yun, that's an expression of malasakit, pag-ibig. No? Yun ay tunay na pag-ibig. May malasakit ka sa kapwa mo. To the point na handaan niyang isang tabi muna ang kanyang personal concern para isipin muna yung concern ng kanyang kapwa. Ay yan, no? Isang tunay na pag-ibig yun. At yun ay nagpapatingkad ng pag-asa. Nagpapatingkad ng pag-asa. At palagay ko, yun din ang hamon para sa ating lahat ngayon. No? Para sa hamon sa atin kung paano natin patingkarin yung pag-asa na ipinunla ng Diyos sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng ating mga pagtupad, pagtalima sa kautusan ng Panginoon, ang mahalin ang kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa Diyos. Na pagmamahal sa kapwa ay nakikita sa gawa. Ayan, nasa gawa. Makita niyo ginawa ni Mama Mary yan, no? Ayan. At dala-dala niya ngayon ang baby Jesus sa kanyang sinapupunan. At nung nagkita sila na magpinsan ni Elizabeth, ano kaagad-agad ang nangyari doon? Pati yung baby si John na sinapupunan ni Elizabeth, lumukso sa tuwa, naglulukso sa tuwa. Hindi naman siguro lumulukso yun kasi paano lulukso sa tiyan? Siguro sumisipa-sipa lang. Sumisipa-sipa yung baby. Dahil sa tuwa nang marinig niya na si Jesus na sa sinapupunan ni Mama Mary ay bumisita sa kanya. So nakita nyo, galak ang dala-dala ni Mama Mary sa magitan ni Jesus. At yun lalong nagpapatingkad sa pag-asa. Ikaw ba na may bisitahin ka sa panahon na pangangailangan mo, ay siguro talagang magagalak ka. At hindi siya, si Elizabeth, hindi lang siya nagalak dahil binisita siya, tutulungan siya. Palagay ko nagalak siya higit sa lahat dahil ramdam niya na ang nasa sinapupunan ni Maria ay si Jesus. Ayun na nagbibigay sa kanya ng matinding kagalakan. So ito po mga kapatid na magandang pagnilayan natin na harinawa pagkatapos ng simbang gabi, mayroong mangyari sa atin na hindi lang tayo nakinig sa homily, hindi na tayo nagmuni-muni at nagdadasal, higit sa lahat ay maisa sa buhay natin. Maisa sa buhay natin, gaya ng ginawa ni Mama Mary sa magitan ng pagmamalasakit
mas matinding pagmamalasakit sa ating kapwa. No? Para hindi naman puro sarili natin iniintindi. Intindi namin ang ating kapwa. No? Ayan, marami. Ngayong Pasko lang, sana yung Pasko na ito ay magiging mas makabuluhan sa ating lahat. Makabigay. Tayong tumanggap ng pag-asa sa Panginoon, ay ibahagi natin yung pag-asang ating tinanggap. Marami mga tao ngayon nawawalan ng pag-asa halos dahil sa hirap ng buhay. Paano man tayo makatugon in our own way, little way? Paano tayo makatugon? Ayan. Yun lang mabisita natin yung ating matatanda. Yung mga matatanda. Mga nanay at tatay na sa bahay, yung may mga karamdaman. Mabisita man lang natin sila. No? Dinabali yung regalo, wala tayong bibigay na material. Importante, mabisita natin, malaking bagay yon sa mga taong nangungulila. Yung mga matatanda nangungulila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, dahil kabisihan nila sa trabaho, wala nang panahon para sa kanila, ay mabigyan natin sila ng pag-asa na masarap pa rin mabuhay. No? Hindi tayo walang dahilan para tayong malungkot. Yung mga nasa piitan, yan. Yung mga sa piitan, makalimutan ng lipunan, nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Yun, na pagbisita sa kanila, ay malaking bagay o kaya ano bang pwede nating magawa maiparating sa kanila na may pag-asa pa. May pag-asa, may bukas pa, magwawalan ng pag-asa. No? Yung mga taong nawalan ng trabaho, paano natin iparamdam din sa kanila? Na may pag-asa, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Yun lang ay nagagawa natin kapag yun na nga, natanggap natin ng buong buo sa ating puso. Ito ang ginawa ni Mama Mary. So ito po ang sana maging hamon sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat.